Nagbabalik ang PTV Sports, nostalgia, kasaysayan at iba pa. Ating sariwain yan kasama si sports memorabilia collector Dr. Michael Rico Messina para sa isa namang episode ng Treasures of the Game. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Good morning, teammate Sheila. Good morning, teammate Meg. At good morning sa lahat ng mga teammates natin na nanonood dito sa Treasures of the Game. At madami tayong treasures this morning. Yes, oo. So, Dr. Rico, ano ba yung sisimulan natin ibahagi sa ating mga viewers this Oo. morning? So, teammate Sheila, teammate Meg, nung Sunday, umattend ako ng isang collectors convention and auction. So, yan, thank you kay Sir Melvin Lam sa Bayanihan Collectors Club, tsaka kay Sir Edward To ng Morton Auctions kasi in-invite nyo ko doon. Tapos dito sa convention na yon, nag-ano ako memorabilia hunting. So, baka sakali ako, baka meron akong mga Philippine basketball items na makukuha. So, ito dito sa picture natin, no, kasama ko yung mga batikan na historian. Historiador natin, Yes, sina si Xiao. Sir Ambet Ocampo, tsaka si Sir Xiao Chua. Tapos dito naman, kasama ko yung mga kasama kong appraiser sa kay Boss Toyo sa Pinoy Pawn Star, si Sir Arman. Nakita ko po yun, Doc, sa post niyo. Oo, tsaka ito naman si Sir Decada, yan, Sir Angelo, yan, nakasama ko rin sila dun sa convention. So yun, so going back dun sa ating mga items na nakuha dun sa convention na yon, so simulan natin dito sa tinatawag nating phone cards. Phone card. So, Tagal na yan. so- Mga ilang taon yan? Yan. Anong year po yan? Naabutan mo ba ito, Ma'am Meg, Ma'am Sheila? Naabutan ko yung sa coins. Yun yata yung una. Pero yung naalala ko coins. to, Para kasi makatawag. parang niloloadan to, di ba? May load, may load siya may nakasama. amount na siya, Yeah, tapos oo. para magamit mo sa phone. Oo. So ito, meron tayong mga public payphones na, no? So, para makagamit ka, makakall ka, papasok mo yung card. Tapos, yan, pwede mo nang i-dial yung number kung saan ka magko-connect na number nung gusto mong kausapin. So, ito, itong dalawang to, yung Mark Kagiwa na cards na yan, this was issued around 2003 as a set. So, kasama niyo yung ibang mga superstars at that time like Alvin Patrimonio, Johnny Abarrientos, yung mga latest na players nun sila, John Arrigo, Rudy Hatfield. So yun yung nirelease ng PBA back then noong 2003. Ito naman, itong isang to, Mobileye naman, ibang company naman siya. Pero So, phone card din. Phone card rin, tapos phone pal yung pangalan. So ito, I think pang pang-load sa cellphone. Di ba ngayon may cell cards pa rin tayo, di ba? Yung pinang-load natin doon sa Prepaid, cellphone, oo. prepaid. So I think parang ganun din ito, itong Mobileye phone pal na card na to. So this one naman, it was released during 1990, 1999. Yan. Kasi si Asi yung nandito sa card eh. So, mas nauna to, Doc. Nauna to, yan, oo. Kasi ang pasok ni Asi sa PBA is 1999 as a direct hire nung Mobileye phone pals back then. So masabi natin, more 1999 itong card na to. So aside from this, may mga ibang cards pa tulad nung starting lineup ng Mobileye back then. Tsaka meron silang isang card na buong team ng Mobileye yung nandun. Kung fan ka talaga, I'm sure inipon nila. Yes, oo. So sa collection ko, yan, nakompleto ko naman to, itong Mobileye phone pal na to, tsaka itong phone card cards. ng PLDT. Actually, itong Kagiwa na to, na cards na to, meron pa siyang storya. So, nung nagsimula na i-release itong mga cards, ang spelling nung Kagiwa sa card ay Kagiwa. Baliktad yung U tsaka I. Sinadya po yun, Doc. Hindi sinasadya. So, they had to recall the available cards para ayusin, para gawing tama yung spelling. Pero may mga cards kasi, phone cards nito, na na-release na. Kaya kailangan nila na itago na yon, tapos naging collectibles eventually yung mga cards na yon na tinatawag nating error card. So, may error card. Ito, Doc, ano naman to? Parang, Ayan. pin. So next naman, may nakuha akong dalawang interesadong medal doon sa convention. So dito muna tayo sa isa. So ito ay dated 1973. So ito, teammate Sheila, teammate Meg, tingnan ninyo. Basketball Intercolor, 1970. 1973. So ngayon, although syempre napapadali yung trabaho natin, dahil merong date doon sa harapan, so merong mga clues na magbibigay sa atin ng idea
Yan, nakita natin doon sa screen, na yung ano niya, yung era niya ay 1970s. Yan. So, kung tingnan niyo rin, Teammate Meg, yung Most medal, valuable. yung ano niya, kita niyo yung, yung itsura ng dalawang players. Yung nagsushoot ay nag-a-attempt nung hook shot. Okay. So, yung hook shot kasi, nung 70s, it was very popular. Na karamihan ng big men, yun yung parang go-to move nila para makascore. So, that's one of the parang ideas na most likely this medal was released during the 1970s. Alright. Ito naman po. Ayan. So ito naman, siguro ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko na haul dun sa aking pagpunta dun sa convention. So ito, isang basketball medal din siya. Pero ang ano natin dito, ang touring natin dito ay 1910s. Oo. Wow. So ano pa siya, pre-war na basketball medal. So una, bakit? So kung titingnan natin yung design ng medal, parang it fits during that time ng mga 1910s. So you have the medal itself, tapos meron tayong ribbon na tinatawag, tapos yung taas nun ang tawag top bar. Okay. And then kung titingnan niyo yung bola na nakakabit doon sa doon sa ribbon, kita nyo yung design niya, yung mga tahe or struts nasa labas. So, yung sinaunang bola kasi natin ng basketball, yung mga struts or tahe ay nasa labas. At ginamit siya mostly from the 1900s to the 1910s. So, given na ganito yung design ng bola, it will give us an idea na itong medal na to ay na-issue during that particular time. Yan. Tapos kanina pinakita rin doon sa ating pictures doon sa harap na El Oro yung gumawa, nag-manufacture ng medal. So isa siya sa mga pinakauna at pinaka-batikan na nagmamanufacture ng medal even nung panahon nung American occupation. So tuwan-tuwa ako nung nakita ko to. Actually, nandun siya sa isang sulok lang ng mga medals eh. Tapos nung tinitingnan ko, uy, ano to, basketball medal to. Tapos nung sinuri ko na siya, naisip ko na, ay, jackpot, kailangan ko itong kunin. Mukhang nag-enjoy si Doc sa Sobra. convention. Oo. Yan dami Yes. yung nakuhang memorabilia. Yes. How about this one po? So, Itong Ito naman, ating last item. so actually itong mga items na to, ito ay very much collectible sa mga PBA enthusiasts. So ito ay isang PBA annual. So until ngayon, Teammate Sheila, Teammate Meg, may mga PBA annuals pa rin. Tsaka it's a very collectible item para sa mga enthusiasts ng PBA. So ito, dun sa PBA annual na to, ito ay from 1982. Tapos kung titignan natin, ang nasa cover ay si Sir Leo Prieto. So si Leo Prieto, siya yung pinakaunang commissioner ng PBA from 1975 to 1983. Yan. So alam niyo ba si Sir Leo, naging champion siya ng NCAA for LaSalle, 1939. Wow. Okay. 1939 pa. Yeah. Tapos ang isa pa, di ba dati nagko-compete tayo sa Olympics, right? Yes. Malakas yung Philippine team back then. Tapos, noong 1956 sa Melbourne, siya ang coach ng ating Olympic team. Wow. So, nag-place tayo ng 7th during that time. So, yun yung pangalawang pinakamataas na placing natin sa Olympics. Olympics, Olympics Okay. yun, sa Sabi nga Melbourne, namin, di Australia. ba, last time, like last week, ang lakas ng Team Philippines when it comes to international competitions like the Olympics. Yes. And Leo Prieto played a hand in one of those Olympics. Right. Siyempre, very interesting na naman ang pinakita sa atin ni Doc Rico for today at aabangan natin ulit kung ano pa ang kanyang mga Madami ipapakita tayong sa atin. natutunan, Teammate Sheila. Always. Hindi no, every time nauubusan. Hindi Oo. tayo nauubusan ng bagong information at syempre memorabilia. Maraming salamat, Doc Rico, Thank you so for much. joining us today. Ayan. At syempre, bago tayo magpaalam, nais muna naming batiin ng happy. Ayun. Ang dami nun. Birthday ang isa naming intern na si Gabriel Penolar. Happy Happy birthday, birthday. Gabe, and I hope madami siya natututunan dito sa sport. Yes, and I hope may papansit siya mamaya. Yes, aabangan natin yan.